Welcome back mga amigo sa aking channel. Ngayon ang project natin ngayon, ito naman yung dalawang kulay, bali combination color. So mayroon po tayo ditong cartolina, ipopold lang natin 15 inches. Yan, fold natin ng 15 inches. Tapos ipitan lang natin. Tapos mag-mark tayo dito ng 30 inches. Ganon din sa kabila, 30 inches para madiretso lang natin. Kung wala tayong eskwala, ganon na lang gagawin natin. Bali ito 15 inches to. Tapos dito naman 4 inches. Tapos ikukunik lang natin mula doon sa dulo hanggang dito sa taas. Tapos pagguhit naman ng curve, i-curve natin mula dito sa center hanggang doon sa dulo. Yun ang susundin natin ng pag-curve. Yan. Kagaya mga dati kong ginagawang video, ganito lang paggawa ng curve. So, doon tayo sa center kukuha ng sukat. Susundin natin hanggang sa makarating tayo sa center mula sa side. Yan, iklaro lang natin yung curve line natin. Tapos, pwede na natin to gupitin. Pag nagupit natin, mamarkingan na natin to. Dito tayo sa side, magmamarking. Kabilang side, mamarkingan natin para mabilis tayo mamaya. 4 inches para sa pleats, 1 inches naman yung pleats distance. 4 inches, 1 inches. Ulit-ulitin lang hanggang sa dulo. Yan. Para pag mananahin na tayo, madali natin matatahi. Pleats, pleats, pleats. So, sundan na lang natin yung marking natin. Tapos, ito na yung pattern natin. Dahil combination color ang gagawin natin ngayon, bali hahatiin natin to. So, susukat lang tayo dito ng 8 inches hanggang dito sa kanto. Ikukunik natin yung linya. Yan. Tapos, hatiin natin ko, gupitin natin to. Lagyan natin dito ng tanda na ito yung center natin. Bali dito tayo magdudugtong para di tayo malito mamaya. Yan. Bali itong mas malaki, ang ilalagay natin yung printed o yung may colored. Printed fabric.
Tapos dito, sa may pagdudugtungan natin, maglalagay tayo ng 1/2 sewing allowance. Bali, ilalayo natin sa marking natin ng 1/2 yung gupit natin. Tapos dito, palo marking lang. Ganon din dito. Basta doon lang sa may pagdudugtungan natin, magdadagdag tayo ng sewing allowance. Mga 1/2. So, ito na yung printed fabric natin. Mamarkingan na natin. Markingan agad natin para di tayo malito pag nagdugtong tayo. Yung walang marking, yun ang idudugtong natin. Yun ang magiging center natin. Tapos, ito naman sa plain color natin or off-white. Ito yung magiging combination natin. So, ganun din dito. Pag nagkupit kayo dito, yung center nyo, yung may nakalagay na center, maglalagay kayo ng sewing allowance. Mamarkingan din agad natin to sa side. Yan. Para hindi na tayo nalilito. Yung may marking, ibig sabihin yun yung side. Yung walang marking, yun ang idudugtong nyo dito. Yan. Ito yung side. Ito naman yung side sa kabila. Ito naman yung dudugtong natin. Tatahiin natin dyan. Bali, una kong tinatahi, parang balensyana to. Una kong tinatahi yung right side. Para malinis. Tapos, tatahin ko ulit sa wrong side naman. Kahit wala kayong overlock, malinis to sa ilalim. Tapos, i-flat natin. Itatapping natin ng 1/16. Tapos, lalagyan natin ng 3 inches bias tape sa baba. Ipupul lang natin to. Kakabit lang natin ng ganito. Maganda ginalagyan ng bias dito sa baba. Lahat yung mga swag or scallop. Kasi ito yung nagiging support ng pagko-curve. Magandang curve sa ilalim. Tapos, pasadahan lang natin mga 1 inch.
Tapos, flip-flits na natin. Magsisimula tayo sa bandang ibaba. Yan. Dahil may marking tayo kanina, madali na lang tong i-flip-flits natin. Susundan lang natin yung marking. Kung ano yung proseso dito, ganun din sa kabila. Tapos itong kanto na to, ipupulol natin ng ganyan. Tapos ito i-flip-flits natin. Yan, para diretso siya. Yan, diretso na siya. Ganon din dito sa kabila. Sa baba rin tayo mag-uumpisa. So, sundan lang natin yung marking natin. Tapos dito sa kanto, itutupi mo lang to hanggang yun ang iyan mo sa plates. Yan. Para diretso siya. Wala siyang kanto. Diretso siyang ganyan. Ito na yung pag natapos. Dahil ang project ko ngayon ay 4. Gumawa pa akong 3. Bali 4 ang ginawa kong ganito. So ito na yung kabuuan. Yung tapos na. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe and share, like and share po. Maraming salamat po.